At meron na naman hong na-hard na panatiko itong SMNI para ho gibain, para ho sirain ang reputasyon ni House Speaker Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos. Tingnan nyo tong video na ipapakita ko sa inyo na up to this moment, ang dami pa rin palang mga taong bulag sa katotohanan. Ang dami pa pala, guys. At isa na to, panoodin natin. Ang administration na to, malaki ang utang na loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, umibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. May nagtuturo. Utragis. Narinig ko yon. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapuder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law ito binibigay mo sa amin. Kaya Mr. Speaker, tingnan mo, kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalustos na maging speaker ngayon. Grabe yung bunganga ni ate, ha? Grabe. Pinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing tingnan mo, naupal ka na. May nagtututo, guys, oh. Hindi, sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matigas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na mag-chat-chat ka dyan, magtanggo ka na lang para puro baliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng chat-chat. Dahil hindi ka iging tingnan pag nagsayaw ka ng chat-chat. Yun lang. Diba? Nag-hire na nga lang kayo ng paid trolls kung tawagin. Hindi ko alam kung paid trolls ba yan or hindi kasi meron namang muka. Yung hindi pa kayang panindigan ng kanyang mga sinasabi. Tingnan mo, pautal-utal. Ano yung sinabi niya? Tinalikuran daw ho ni Inday Sara Duterte ang gusto ng kanyang ama. Which is yung tinutukoy niya, gusto daw ho ng kanyang ama na maging presidente itong si Inday Sara. Ngunit daw ho niligawan nga ni Senator Amy Marcos itong si VP. So, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, nag-VP na lang daw ho siya. Diba, first of all, si Digong na mismong nagsabi na pangit maging presidente ang isang babae. Diba guys, if you will remember, speech yan noon ni former President Rodrigo Roa Duterte. At saka ibig sabihin pala nito, walang sariling desisyon si Inday Sara. Kung ganoon. Kasi kung inutusan man siya ng kanyang ama na maging presidente, bakit hindi siya tumakbo? Kasi choice niya yon. We have a choice. Diba? Choice niya na hindi maging busy at choice niya na maging presidente kung pipiliin niya. Eh bakit siya nagpadala sa sulsul ng mga ibang tao? Kung sinulsulan man siya ni Amy Marcos. Kung sinulsulan man siya, ang ibig sabihin nito, wala siyang sariling pag-iisip. Puppet. So yun yung gusto mo, yung presidenteng puppet.
Tapos minumura mo si House Speaker. Putagis, pwede ba yan guys na mag-ere kayo, nagmumura? Kaya nasususpend ang SMNI eh. Dahil sa inyo. Tingnan nyo, tinutolerate nyo yung mga pagmumura, yung mga hindi magandang gawain. Tama ba yun? Tapos ito pa, isa pa. Ano yung sabi niya? Utang na loob ng mga Marcos ang pagpapalibing sa kanyang ama. Which is, hindi naman yung totoo guys. Walang utang na loob dito si President Bongbong Marcos or ang pamilya ng mga Marcoses. Dahil unang-una sa lahat, pangako ni former President Rodrigo Roa Duterte na ipalibing sa libingan ng bayani itong si Marcos Sr. Sa anong dahilan? Para makagain ng boto. Dahil ang daming loyalista. Ang dami pa rin nag-aantay ng mga tao sa pagbabalik uli ng mga Marcoses. Nung tumakbo si former First Lady Imelda Marcos, ang daming gustong diba? Ang daming gustong bumoto. Umatras lang siya dahil binantaan siya. Diba? Nakakaloka. Hanggang ngayon, utang na loob pa rin yung tingin nyo dyan na in the first place, yung pagpapalibing niya sa mga bayani, nakapag-gain siya ng boto dyan sa mga loyalista, kaya siya nanalo noong 2016. Grabe! Tapos sabi niya, inamin daw ni Digong na weak leader tong si Pangulong BBM. Kung weak leader pa lang tao, bakit hirap na hirap niyong patumbahin si President Bongbong Marcos? Nauna na dito guys, yung withdrawal of support, nilalakad na impeachment, nilulutong civil disobedience, mga kodita na mga nabaviral na issue. Diba? Ang dami nang lumitaw na issue pero up to this moment, still strong and standing pa din si President Bongbong Marcos. So, weak leader pa ba yun? At saka meron bang weak leader na hindi nagko-control, nagpapakontrol sa mga kapwa na sa paligid niya? Ha? Ito nga si Inday, simpleng question nga lang kung saan niya ginamit ang 125 million within 11 days. Hindi masagot-sagot. So, yun yung gusto niyong leader. Yung tatanga-tanga. Ha? Nanalo lang dahil sa kasikatan. Nanalo lang dahil sikat ang ama. Tantado. Mag-hire na nga lang kayo ng basher. Tinuturuan nyo pa. Paano kami maniniwala? Diyan may nagtututor. Tantado tong SMNI na to. Mag-hire na nga lang ng basher. Hindi pa kapani-paniwala. At saka sa basher na yan, si Sandra Cam, kung sino man niyang taong yan, huy, gising-gising na Inday. Anong taon na? 2024 na, pero wala ka pa din character development. Ninanakawan ka na nga, tapos tuwang-tuwa ka pa. Tanga ka ba? Grabe yung pagiging panatiko. Grabe yung pagiging panatiko. Nakakaloka. So, yan guys, yung trending ngayon, yung kanyang pahayag. Well, isusuplak natin yan kasi hindi naman totoo yung kanyang mga accusation, allegation, na may utang na loob itong mga Marcoses. Di sana, si Sara yung tumakbo bilang presidente. Kahit nandyan si Amy, kahit anong pinagsasabi ni Amy, kung meron siyang sapat na pag-iisip, kung matinong siyang nag-iisip, hindi siya magpapasulsol. Sa usapang business, guys, walang kaibigan yan. Diba? Sa usapang politiko, walang kaibigan dyan kamo, hindi niya kaya dahil siya yung totoong weak leader. Tigil-tigilan nyo kami. Tigil-tigilan nyo kami. Tigil-tigilan nyo kami. Hindi kami nagpapadala sa mga ganyan. Yan yung mga taong panatiko. Diba? Yan yung mga taong wala sa sariling pag-iisip. Basta makapambash lang, basta may pagtanggol lang nila, yung kanilang amo. Yan yun. Gusto nyo ulit na maging binubuli ulit tayo ng China? Gusto nyo yun? Ha? Gusto nyo maibalik sa panahon napakadugo ng war on drugs? Gusto nyo yun? Gusto nyo ulit maibalik sa panahon na sandamakmak ang utang na iniwan sa atin na hindi naman natin alam kung saan ginamit? Gusto niyo yun? Sila lang inuulanan ng pera habang tayo naghihirap? Change is coming, pero nasaan yung change is coming na yan? Nasaan? Hindi ko makita. Daming tagline, daming sinasabi, bidang-bida yung mga magsasaka, tapos puro naman importation.
Diba? Kahit nga yung galunggong nag-i-import tayo kasi nga ang ginagawa ng China, binubuli tayo, hinahayaan lang ni Digong. Change is coming. Pero nasaan yung changes na yun? Hanggang bunganga na lang ba? Hanggang lahaway na lang ba? Kilos-kilos din sana pag may time, ano? Ito naman si VP, in fairness wala pa ngang napapakitang maganda, wala pa ngang napapatunayan, naghahangad pa na tumakbo. In fairness, pwede na. Magaling, magaling. Tama yan, yan yung suportahan nyo. Tama yan, tama yan, tama yan. Kaloka, na-stress yung bulbul ko dito.